Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Joshua, chapter 1, verse 9. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Be bold and be strong. Siguro familiar na po kayo sa verse na ito. At alam ko po marami sa atin ang natatakot dahil po taon-taon na lamang po lumilipas yung isang taon na parang walang nangyayari sa ating buhay. At ang tawag po dyan ay stagnancy. At pwedeng ang root cause po niyan ay yun pong kawalan natin ng pananampalataya. Kaya alam niyo po, napakahalaga po sa buhay na ito na daigin ng pananampalataya yung mga takot na mayroon sa ating puso. Kaya yung pag-aaral po natin ngayon ay part 3 po ng ating pong series na Conquering Our Fears. Kaya makikita niyo po dito po ang paalala ng Panginoon kay Joshua ay magpakatatag at lakasan niya yung kanyang loob. So in other words, may part po tayo sa pagbabago. At dapat po sa buhay na ito ay humakbang tayo ng may pananampalataya. Yan ang bilin ng Lord kay Joshua. Kaya alam niyo po, ang pananampalataya, kailangan yan ay daring. Be bold and be strong. Kasi ang sabi po sa Matthew chapter 9, verse 29, according to your faith, will it be done to you. So, meron palang verse sa Bible na nagsasabi na kailangan ang pananampalataya para maganap ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. At ang sabi sa Mark chapter 9, verse 23, all things are possible to those who believe. Siguro kaya hanggang ngayon ay walang pagbabago na gaganap sa iyong buhay, kapatid, kasi yung lagi kang nag-aalinlangan. Kadalasan yun ang dahilan. Kapatid, laging kumbaga, umaalanganin ka. Ayaw mong humakbang ng may pananampalataya. Baka may pinagagawa ang Diyos sa iyo na hanggang ngayon hindi mo pa ginagawa dahil natatakot ka. Ngayon tularan mo si Joshua, na bagamat alam niya na imposible yung kanyang gagawin, pero humakbang siya ng may pananampalataya at sinamahan nga siya ng Diyos sa pagpasok nila sa Promised Land. At alam niyo po, ganun kasi ang Christian life, dapat ma-experience natin yung Promised Land, yung ipinangako ng Diyos. Pangalawang katotohanan po, maaaring kaya tayo hindi nakakita ng pagbabago ay dahil punong-puno tayo ng agam-agam sa ating puso. Alam niyo po ba yung takot, related yan lagi sa unknown. Kaya tayo natatakot dahil doon sa mga bagay na hindi natin alam. Kaya marami sa atin ngayon, takot na takot sa buhay. Alam yung solution lamang po dyan, diskubrihin natin yung mga pangako ng Diyos. Kasi sabi po sa 2 Peter chapter 1 verses 3 and 4, sapat yung mga pangako ng Diyos para sa ating buhay. At higit sa lahat, maranasan natin yung divine nature, yung pong tunay na kalagayan natin bilang mga anak ng Diyos, maka-experience tayo ng pagkalaya sa nagaganap na masama sa mundong ito. At alam niyo po, ang Diyos kasi hindi niya tayo iiwanan sa mundong ito nang wala tayong pinangahawakan. Yun ang dahilan kung bakit po iniwan niya sa atin yung kanyang mga pangako. Kaya sa Ephesians chapter 1 verse 17, ang prayer ni St. Paul sa mga taga-Ephesians ay mapuno sila ng espiritu ng wisdom and revelation. Minsan napapaisip ako, ano ba yung spirit of wisdom and revelation? Kasi po kailangan meron tayong alam ng mga pangako ng Diyos. Madiskubre natin ito at panghawakan natin para madaig yung takot na mayroon tayo sa ating puso. Kasi ang pananampalataya po, sabi po sa Hebrews 11:1, is being sure of what we hope for. Kailangan tiyak na tiyak tayo dun sa mga bagay na ating inaasahan. At ang sabi dyan, and certain of what we do not see. Dapat may katiyakan sa ating puso, at ang magbibigay lamang na katiyakan na yan ay ang mga pangako ng Diyos. Pangatlong dahilan kung bakit po tayo minsan ay hindi nakaka-experience ng pagbabago taon-taon ay yung pong tinatawag na kawalan ng unawa
dun sa ating calling at spiritual gifts. Baka hanggang ngayon, hindi mo pa alam yung iyong calling or spiritual gift. Ginagawa mo yung mga bagay na hindi naman pinagagawa sa iyo ng Diyos. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 12 verse 1, dapat daw po hindi tayo ignorante sa ating spiritual gift. Ano ba yung gift? Maaring yan ay calling mo sa iyong buhay, sa church, sa iyong career. At pwedeng yan yung calling mo na ang purpose mo dapat ay gawin yan sa buhay na ito. Kapag hindi mo nagawa yan, yun nga, hindi ka makakita ng pagbabago sa iyong buhay. Ano po? At tandaan niyo po yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 12 verses 4 hanggang 7. Ang dami pong mga spiritual gifts, services, ano po, manifestations na pwedeng gawin ng Diyos sa ating buhay. Ano po? At dapat po madiskubre natin yan. May mga tao kasi na hindi sila naniniwala sa spiritual gifts. Malaking bagay po yung alam nyo yung inyong spiritual gift at dun po kayo mag-operate. Ano po, baka matagal na yung naririyan yung talento nyo o yung bagay na kakaiba sa inyo. Maring mahusay kayong kumanta, yung iba magaling sa pakikitungo sa kapwa, yung iba marunong sa pagtuturo o magaling sa pamamahala, hindi nyo nadidiskubre. Ano po, kaya hanggang ngayon ay hindi nagiging effective yung inyong ginagawa. Kaya diskubrihin po ninyo yung inyong pong mga spiritual gifts at calling. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po na muli kami po'y tinuruan mo na kadalasan po kaya walang nangyayari sa aming buhay taon-taon ay dahil po sa kawalan din namin ng pananampalataya. Unang-una, lagi kami nag-aalinlangan. Ayaw namin humakbang ng may pananampalataya. Yung step of faith, natatakot po kami doon. Ano po? Pero alam namin na sa iyong salita, nangako ka na sasamahan mo kami. Kailangan lang ay maging matatag kami. We should be bold and be strong. Pangalawa, Panginoon, baka puno ng agam-agam hanggang ngayon yung aming puso dahil hindi namin alam yung mga pangako mo sa iyong salita. Panginoon, punuin mo kami ng mga pangako mo sa aming puso ngayon upang madagdagan ang aming pananampalataya. At higit sa lahat, Panginoon, hayaan mo na madiskubre namin yung aming spiritual gifts. Ituro mo sa amin kung ano ba yung aming calling, ano ba yung specialty namin sa mundong ito, yung purpose namin sa mundong ito, yung layunin namin sa mundong ito, at magawa namin ito na sa ganoon ay maging fruitful and effective kami sa buhay na ito. Salamat, Panginoon. Yan po ang taimtim naming panalangin. In Jesus' name, Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.